Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay muli pong nagbabalik. Tayo po magsama-sama. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong palasyo, yung kanila pong di umanong tagapagsinungaling ay nag-react mga kaubayan at hindi daw po nagustuhan yung komento ng ating Vice President nung itanong po ng media sa kanya kung ano raw po ang masasabi sa karamdaman o sinasabing sa malubhang sakit ng presidente na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Nasaktan po yata ang tagapagsinungaling umano sa sagot po ng Vice President na good luck. Napakaiksi na lang ang sagot pero minasama pa rin. Ibang klase po ang tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. Ito po mga kababayan, umpisahan po natin ang tagapagsinungaling di umano. Yan doon po sa naging reaction naman ni VP Sara kahapon sa President's health condition at sinabi niya ay isang answer lang, good luck. Ano po naman ang masasabi? Isang sagot, pero makikita nyo sa body language kung ano ang ibig sabihin. Nung tinanong ito, na masasabi nating irresponsible, isang irresponsableng tanong dahil walang pinanghuhugutan, walang batayan. Itinanong sa kanya, ano masasabi patungkol sa di umanong lumalalang kalusugan ng Pangulo. Doon pa lang sa word na lumalalang kalusugan, alam natin na walang basihan. Pero itinanong pa rin sa kanya. Kaya ang nakuha rin natin sa Vice Presidente ay isang irresponsableng sagot. Good luck. With a smile. At lahat ng sa paligid niya ay nagtatawanan. Bilang isang Pilipino, hindi natin gawi ang mangutya, pagtawanan, ang sino mang may sakit. Lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Ginagawang sakit para masira ang Pangulo. Ang sabi nga nila, an idle mind is the playground. Or rather, an idle mind is devil's playground. So makikita natin, tumawa, is that a last laugh mentality or mockery of misery? Hindi ba dapat ang isang tao kapag may sakit, mas binibigyan natin ng atensyon at binibigyan natin ng dasal para mas maging maigi ang kalusugan? Hindi mo tatawanan at parang ikaw pa ay sarcastic sa iyong mga kasagutan. Pambihirang buhay yan, no? Sala sa lamig, sala sa init, mga kababayan. Samantalang pagka sila ang magsasabi ng good luck, at yan po ay nanggagaling din sa kanya. Sinasabi niya rin po yan eh. Sinasabi rin po ng Malacanang yan, good luck na lang. Hindi po ba? Ang tanong, natatakot na ba? Natatakot ka na ba dyan, Auntie Claire? Na kung totoo, doon sa tanong ng mainstream media, na ano masasabi kung doon sa lumalalang sakit daw na tinatawag na kanyang ate na bangag. Yung ba'y may katotohanan? Bakit sobra naman yata ang reaksyon mo doon sa Vice President na naitanong lang naman sa kanya at yun ang kanyang sagot? Maiksi, good luck. Hindi po ba? Pero pagdating po sa Malacanang, syempre po, mga kababayan, sila lang naman po ang may karapatan. Sila lang naman ang may karapatan sa lahat. Pagka ang Vice President na nagsasalita, napakarami na po nilang komento. At kung ano-ano na po ang patutukuyan nila. Ang tanong, may sakit ba? Ikaw nga nagsasabi, wala sakit eh. Hindi po ba? Maayos ang kalusugan. In-interview mo pa nga. Di po ba? In-interview pa niya eh. Noong nakarang araw, pinakita, nasa maayos na kalagayan daw. Wala raw sakit. Maayos na raw. Ready na sa trabaho. Di po ba?
Kaya dito po makikita po natin mga kababayan kung anong klase po itong tagapagsinungaling di umano ng Malacanang. Pagka sila po ang magsasalita at tuloy-tuloy na paninira hanggang sa kanyang vlog, siya po'y tuloy-tuloy na nagbablog at tuloy-tuloy din po ang mga ginagawa niya po na paninira di umano sa Vice President. Hindi po ba? Nawala rin po yatang mga basihan at matitibay na ebidensya kung bakbakan niya ng bakbakan ang Vice President. Hindi po ba? Puro maiksing sagot lang ang ibinibigay sa kanila ng Vice President. Kaya nga ayaw na siyang patulan eh. Hindi naman pinapatulan to ng Vice President eh. Bakit po? Ano po ba tawag sa kanya? Hindi po ba garbage in, garbage out ng Vice President? Kaya masakit po kasi ang katotohanan eh, mga kababayan. Ang katotohanan po kasi ay masakit. Dahil alam naman po nitong tagapagsinungaling na tinatawag di umano ng Malacanang kung ano talaga ang katotohanan. Alam niya po. At yan po, yung katotohanan na yan ang pinakamasakit po na mangyayari sa kanila. Kung ang presidente na tinatawag na bangag na kanyang ate ay may malubhang karamdaman, ikababagsak po nilang lahat. Lalong-lalo po itong PCO. Isa po ito sa napakarami rin po na dapat tanungin ang taong bayan sa kanilang opisina. Bakit nakakakuha ng mahigit 2 bilyon budget sa loob lamang ng 12 buwan? Bakit nakakakuha ng mahigit 2 bilyon budget ang opisina ng PCO? Samantalang ang Office of the Vice President ay 700 million hanggang 800 million lamang ang nakukuha na pondo sa loob ng isang taon. Na tuloy-tuloy ang programa ng Vice President, lalong-lalo na ang kanyang libreng sakay. Tuloy-tuloy na nakakatulong sa taong bayan, direkta. At ang kanyang mga satellite offices sa buong bansa, Luzon, Visaya, Mindanao, may Office of the Vice President na tumutugon lalong-lalo na po sa mga sakuna. Hindi po ba? At yung kanyang mga programa pa na magnegosyo kaday at marami pa. Direktang tumutulong sa taong bayan. Pero po ang PCO, sa pangunguna po yan, ng tagapagsinungaling na tinatawag, ano po ang direktang na itutulong sa taong bayan ng PCO, lalong-lalo po ng tagapagsinungaling ng Malacanang di umano? Nakakatulong po ba ang mahigit 2 billion na pondo ng PCO? Direkta ba sa taong bayan ang pagtulong nito? O direkta at tuloy-tuloy na paninira lamang at pagsisinungaling di umano sa mga Pilipino para po maituwis lahat ang kapalpakan, korupsyon, issue nila. Dahil po ngayon, ang talagang tunay na issue ng bayan ay ang kahirapan. Kahirapan. Mag-aapat na taon na po. Wala pa po ang gyera. Wala po naging solusyon sa kahirapan. Hindi po ba? At ang pinakamabigat, hanggang ngayon, mag-iisang taon na, wala pa rin pong nangyayari sa malawakang korupsyon, lalong-lalo na ang flood control scandal. Mag-iisang taon na. Nasa Korte Suprema na nga po ang issue at natuklasan ng taong bayan kung gaano kalaking pera ang inilalagay nila. Hindi po sa mga big ticket project. Ang pera'y nailalagay pala
Saan po? Sa mga unprogram appropriation na dinadala naman po saan? Sa mga insertion ng mga politiko na pinirmahan po ng kanyang amo. Nakita niyo po? Kaya nga po yung issue ng napakasimple na sakit na hindi nila masabi sa taong bayan, hindi nila mai-report ang tunay na karamdaman ng Pangulo. Ang lagi lang po nilang ginagawa, bumatikos ng bumatikos. Ayaw sabihin ang katotohanan, babatikusin ka pa. Pagka minalas-malas ka pa, kakasuhan ka pa. Fake news. Pero ayaw naman nila maglabas ng official statement na galing sa ospital. Statement na nanggagaling sa ospital, kung saan man yan, kung sa St. Luke's man yan. Di po ba? Bakit ayaw nila ipalabas ang tunay na karamdaman ng Pangulo? Pero sa isang salita na good luck, napakarami niya po nilang nasasabi na paninira sa Vice President. Kung ano-ano na po ang ikinabit na salita. Isang damukal na salita na po ang binanggit sa isang salita na good luck ng Vice President. Pero yung katungkulan po nila at katungkulan din po ng taong bayan na malaman ang totoong sakit, karamdaman, manggagaling sa ospital, ang record ay hindi po nila masabi-sabi sa taong bayan. Bakit po ba? May pinagtatakpan po ba kayo? O good luck na lang? At huwag naman po kayo mag-alala. Napakarami pong Pilipinong nagdarasal kay Bonget na tinatawag na bangag. Hindi po ba? Pati nga si Cara David nagdarasal. At milyong-milyong Pilipino ang nagdarasal din katulad ni Cara David para po sa Pangulo. At ang tanong, pinagdarasal mo rin ba ang dating Pangulong Duterte na marami ring sakit at karamdaman? Nagtatanong lang si Kamanong. Ganyan po mga kababayan, ang tagapagsinungaling na tinatawag di umano diyan sa Malacanang. At tinatawag din pong garbage in, garbage out ng Vice President. Kahit ano po ang gawing salita ng Vice President, kailanman ay hindi po ito mapupuri at magugustuhan. Dahil alam po nila, pag naging presidente ang Vice President, sa dami po ng anomalya, issue ng korupsyon, at isang damukal na pondo na hinahawakan nila, lalo-lalo na ang PCO, mga kababayan, ay baka maimbestigahan ito at ma-audit kung saan nila dinadala ang pera at buwis ng taong bayan. Good luck na lang sa inyo. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. Sana gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Mila Yi, Jesus Valdefena, Balance Vision TV, Tatay Nick na Canada, Gayat Siena, Ani Jo, ako si Pilam, Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at Kingston ng Hong Kong. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat mga kababayan. At muli po, tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!